GCash, G-Loan. I-share ko yung pinakadahilan kung bakit hindi ako maglo-loan sa G-Loan ng GCash. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. As soon as i-open mo yung GCash mobile app, pwede mo nang i-tap itong borrow at pumunta sa G-Loan. By the way, kung isi-search mo yung sa GCash G-Loan, pwede kang mag-loan up to 125,000 pesos. Pero, depende yan sa G-score mo. Katulad sa akin, ang G-score ko ay nasa 619. Ang pwede ko lang mahiram ay 15,000 pesos. Ideal to kung sakaling may paggagamitan ka, emergency purposes, or may travel, pang tuition, o may kailangan bilhin na kailangan mo agad ng cash. Pero kung makakapaghintay naman katulad sa akin, is pwede namang hindi mo na mag-loan, maghintay ng pwedeng parating na pera, or pwede mong pababain yung interest rate na meron ka. Katulad nito, ang interest rate ko kasi ay 3.99%. Para sa akin, medyo mataas to. At kung makapansin nyo, ang GCash kasi ay nag-o-offer ng 1.59% to 6.55% per month. At depende nga yan sa G-score mo. Pag pumunta ka sa profile, G-score, meron ditong number kung saan ito yung pinaka mag-determine o pagbabasehan ng GCash kung ano ba yung interest rate na para sa'yo at kung magkano yung loanable amount mo. At sa ngayon nga, kapag nanghiram tayo sa GCash, G-Loan, 3.99% at 15,000 pesos lang yung pwede kong mahiram. I-share ko lang very quick na ang G-score ay pwedeng mapataas kapag ginagamit mo ito regularly o kaya sa mga transaction online, yung pag bumibili ka, kahit sa mga supermarket or establishment na may QR code ng GCash, pwede mo itong gamitin para nga naman tumaas yung G-score mo. At kapag tumaas na itong G-score mo sa GCash, pwede mo nang matake advantage yung mas mababang interest. Ito kasi yung sa current G-loan status ko na may G-score na 619. 15,000 yung pwedeng i-loan. I-drag ko lang to ng 15. At ang makukuha ko ay 14,550 dahil may charge na 450 pesos. At ang kailangan kong bayaran sa loob ng 9 na buwan ay nasa 2,200. So, kung i-compute ko yan, 0.17 times 9, ito yung kabuuan kong babayaran, 20,300. Kung saan ang hiniram ko ay 15,000 pesos. So, sa ngayon, alam ko na posible mag-loan ako sa GCash sa future, lalo kung for emergency purposes. Pero sa isip ko, pag may mga transaction nga naman ako, pwede ko idaan sa GCash para mas mapababa pa yung interest. So, imagine, maging 2% itong interest rate ko. I-calculate ko lang. Ang babayaran ko na lang per month ay nasa 1,966. Hindi na katulad ng 2,265 na malaki yung diferensya nga naman. At kapag ganyan, ang babayaran ko na lang sa loob ng 9 na buwan ay 17,700, which is malaking bagay na rin o malaking diskwento na rin sa akin kung sakaling mapababa ko yung interest rate at mapataas ko nga yung GCash. At depende na rin ito nga pala sa loanable amount ninyo, mas mataas yung ilo-loan ninyo, mas malaking babayaran. Kapag naman mas maliit, obviously mas maliit din yung kailangan yung bayaran sa GCash. At reminder na lang din na kapag nag-loan sa GCash, meron tinatawag na late payment fee. So, dapat bayaran natin to on time. Kung hindi, magbabayad tayo ng 1% ng loan amount plus 0.15% pa na daily gina-charge kung magkano man yung natitirang araw para doon sa due date mo. So, bottom line, hindi mo na ako mag-GCash G-loan dahil mataas pa yung interest rate sa akin. Siguro, tatry kong paabutin ng 700 yung score ko. I-share ko sa inyo yung naging experience ko dyan, kung ano yung pinakaginawa ko. Pero sa inyo, kung kailangan nyo talaga ng pera at kailangan nyo ng legit na pagbutangan, pwede kayo mag-proceed sa GCash G-loan. At kapag na-review nga yung loan ninyo at na-approve, yung balance ay magre-reflect dito sa mismong balance nyo sa GCash. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!